kahit anong gawin ko sigurong pelikula before, I will always be known as the director of Dating Called Tadhana. Na parang, ano, kailangan ko gawin? Kailangan ko gumawa na sequel para matanggal na yung hanggang Dating Called Tadhana lang siya. Tapos yun, nung na-realize ko na may era of that, pwede ka nang mag-move on. Hi, I'm Antoinette Hadaone, and this is Rolling Stone Philippines Greatest Hits. Yung matandang babae na palagi multo o kaya white lady sa mga horror. During that time, yun na yung start ng Cinemalaya and Cinnamon Originals. Pasa lang talaga ako ng pasa ng script. Pero parang always the bridesmaid, never the bride yung case. Kasi hanggang sa may finalist lang ako. Never ako napupunta sa finals. Ang mga sinasubmit ko noon, mga may love story, merong rom-com, tapos meron pa ako isang socio-political film, pero hindi napapasok. Parang naisip ko, parang ba't di ako nakakapasok dun sa mga pelikulang sinusulat ko before? Ang naisip ko, what if magsulat ako ng screenplay na kung ano yung nararamdaman ko ngayon as a dating fresh grad na nag-work na, frustrated na sa industry, pero mahal na mahal din yung pelikula. So, doon nagsimula yung 6 Degrees of Separation, Pamilya Contapay, na kung ano yung na-experience ko that time, ang nangyari, yun pa yung nakapasok. Cinnamon Originals yung tumanggap. Lumaki akong kilala ko si Lilia Contapay sa face, pero hindi ko kilala kung sino siya, ano yung pangalan niya. Tapos na-mesmerize ako sa ganong persona, especially kapag nag-work ka sa industriya, parang meron talagang great divide. Yung mga artista na sikat, na merong sariling air content, as opposed to mga film extras na importante rin naman sa eksena, pero nasa bangketa sila. Feeling ko si Nanay Lilia, siya yung kumatawan dun sa ganong klaseng artista. Artista rin sila, pero walang mga pangalan. Sa panahon ngayon na obsessed lahat sa beauty, beauty nga ba talaga ang nagmamatter? Come back to the young and beautiful you. Hindi ko in-expect na yun yung magiging iconic line. Parang dami nga ako sinulat doon na, akala ko ito yung magiging iconic line, char. Pero, yung Come Back to the Young and Beautiful You, naging iconic line siya dahil sa mga kagagahan na ginawa ni Angge. Yun yung first time ko sigurong na-feel as a director na nagkaroon ako ng isang artista na nakakonect ako, na ito yung gusto kong gawin, tas na-gets niya agad. Tapos parang nag-connect kami as actor-director. So yung ano na yun, kung ipapalabas yung buong take na yun, sobrang haba ng take na yun, kaya yung maging short film. Ang dami niya talagang ginawa. So konti lang yung nalagay ko sa script. So I think, yung pagiging iconic ng line, yes, nagmumula siya sa writer, pero malaking bagay yung artista na siya yung nagpabuhay, kaya naging mas iconic yung Come Back to the Young and Beautiful You. Aking Salome, sabi ng mga matatanda, kung sino daw ang kasama mo sa ilalim ng blue moon, siya daw ang makakasama mo habang buhay. Ang iyong Elias. First time kong magkaroon ng co-director. So, nag-co-write kami ni Irene. Tapos later on, na-busy din si Direk Andoy. Tapos kami ulit yung magdi-direct. So, parang, ba't pa natin ginawang may Roro to? May Samar, may chase scene, ganyan. Pero, ang nakakatuwa dun, kami na yung nagsulat ng script eh. So, parang medyo gamay na namin yung mundo na ginagalawan ni Sari. Tapos, pareho kaming, bata pa kami nun, so parang aning na aning pa kami sa pag-ibig, ganyan. Sa kung ano yung sinasabi ng pelikula, na may tadhana, may tunay na pag-ibig, chuchu. So parang isinabuhay lang namin as directors kung ano yung sinasabi ng pelikula. Ganon siya kasimple. Hindi siya yung parang later on in life na parang, uy, may ganito yung artista, ganito yung expected sa kanila, meron kang projected gross, ganito yung pinanggalingan nilang box office hit. Kailangan malagpasan mo yun. Wala pang mga ganong pressure before. Paano ba makalimot? Gano'ng katagal yun? 1 year? 2 years? 3, 4, 5? Yun siguro yung pelikula ko na pinakamaraming beses ko napanood sa sinehan. Dahil nga Cinnamon Original siya. Even nung nag-mainstream, nag-wide release siya, as in, nanonood talaga ako sa sinehan na favorite ko, Glorieta, merong time parang 3 screenings in a row nanonood ako. Parang si Dan nga sinasabi sa akin, ano nangyayari sa'yo? Parang yung box office dyan, parang siguro naka 200,000 siguro sila sa panonood mo. So, ang tagal ko nag-move on. Hindi ako nakakagawa ng next film. Parang
sobrang inaano ko talaga yung tadhana. Kasi nga, baby ko siya for the longest time. Tapos later on, nung gumagawa na ako ng mga rom-com, babalikan ko siya from time to time para bumalik ako sa ganong mood ulit ng pagsulat ng rom-com. Pero ngayon, parang natututuhan ko na siyang hindi masyadong i-define yung sarili ko from that. Kahit anong gawin ko sigurong pelikula before, I will always be known as the director of Dating Called Tadhana. Na parang, ano kailangan ko gawin? Kailangan ko gumawa na sequel para matanggal na yung hanggang Dating Called Tadhana lang siya. Tapos yun, nung na-realize ko na yun yung tonet ng may era of that. Tapos, pwede ka nang mag-move on. It's time to move on and let go. But love will lead them back to where it all started. Paano ko napa-oo na mag-TV show? After ng You're My Boss, kinausap ako ng ABS-CBN and Dreamscape. Yun totoo niyan, parang dalawa yung pinitch nila sa akin na teleserye. One is a teleserye with Piolo Pascual, Jolina Magdangal, Tony Gonzaga, and all-star cast. Tapos, meron isang teleserye na up-and-coming pa lang yung JD nun eh. Konti pa lang yung nakakakilala from Diary ng Pangit. So, pinapili ako, gusto mo ba itong all-star cast na may Piolo ka, may Tony ka, or JD na parang first time nila mag-ABS magta-teleserye, first time mo din. So, naisip ko kasi, yung Piolo, Tony, Jolina, na all-star cast, alam kong magiging big siya na teleserye. Hindi ko siya pinili kasi naisip ko, kung mag-fail to, ang may kasalanan ako. Kasi nilagay na nila lahat eh, di ba? Hindi na mag-fail. Ang ganda ng kwento, all-star cast, parang kung mag-fail to, ikaw lang tutunet. So, dun tayo sa, pare-pareho kaming bago. Pag mag-fail to, share-share tayo dito, te, di ba? Pero pag naging successful to, share-share din tayo, di ba? Ano bang sakit mo, Upo? Tonsillitis? Cancer. Yung mahirap pala sa artist ay kapag yung isip yung napagod. Yun yung nangyari sa akin. So, nung time na yon, 1 year, nag-change ako ng perspective. Nanood ako ng mga pelikula na hindi ko pinapanood dati. Ang dami yung nakilalang director. Yon, after that, nung ready na akong magsulat ulit, ginawa ko na yung Love You to the Stars and Back. Which is, I think, from lahat ng mga ginawa kong mga mainstream films na mga love stories, I think yung Love You to the Stars and Back, although very mainstream pa rin, parang I went back to kung ano yung core ko as a person, which is yung dalawang taong, para siyang Dating Called Tadhana na mas bata lang, pero love team. So, dalawang batang nagkukwentuhan. I went back to my madaldal self, na parang nagkukwento lang kung ano-anong mga bagay. Tapos yun, from there, tuloy-tuloy na ulit. So parang kung yung Dating Called Tadhana yung nag-introduce sa akin sa ganitong kind of rom-com, Love You to the Stars and Back, yung nagbalik sa akin sa kung ano talaga ako. Not really as a filmmaker, as a director, pero kung ano ako as me, as a lover of love and art. Parang may special attachment ako sa Love You kasi yun ulit yung bumalik ako sa paggawa ulit ng pelikula. I got the job. Congratulations! We're going to London! Ano yung binago ko sa pagkwento ko ng love story sa Never Not Love You? In truth, hindi ko siya binago kasi gusto ko siyang baguhin. Parang yung kwento talaga ni Joan at Gio, parang kasi yun yung tama for the film. Parang hindi ko siya binago dahil ay gusto kong new treatment. Yun yung tamang treatment for their love story. Kasi romantic drama, tas LDR, tapos career and love. Ang dami naming challenges doon sa pelikula na yon. London, syempre kasagsagan ng kasikatan ni James tsaka ni Nadine noon. So, isa pa yung factor, tapos sobrang winter, ganyan. Ang daming factors, hindi namin matapos yung pelikula, etc. Pero parang there was a time na hindi ko gusto masyado yung Never Not Love You. As in, super hirap niyang gawin. Pero parang later on, natutuhan ko siyang mahalin yung pelikula na gusto ko siya as a director, pero gusto ko rin siya as an audience. Eh kung lawyer mahal,
O kaya doktor? Ako, museum director ako. Tapos ikaw, doktor. Okay, yung Alone Together, bumalik ako dun sa pagiging UP student ko. Parang sinasabi ko yung Alone Together, my ode to UP, where I spent some of the best years of my life and ode to my youth. So, there was, siguro, tayong lahat parang after natin graduate, nagkakaroon ng time siguro for a year or 2 years, babalik at babalik ka dun sa alma mater mo. Ganon yung ginagawa ko dati. Kumbaga nagmuni-muni ako dun sa pelikula. Kasi iba na ako. Iba na yung mundo ngayon dun sa mundo dati. At kahit anong mangyari, kahit gaano ka maging ready, if-fail ka talaga ng mundo. So yung fangirl nag-start with siguro ang dami ko ng mga nakasalumuhang mga artista. Some of them naging ka-close ko. And naging interesting sa akin yung, ay, iba kayo pag magkakasama tayo sa inuman, no? Iba kayo pag pag nasa set. So parang meron talaga silang dalawang persona. And sometimes even more. Na very interesting for me. So nag-start siya lang as a commentary on rom-coms, on romantic comedy fans, on love teams. Yun lang yung start niya. So, very interesting yun for me. So, as a rom-com girl. Pero later, sa sobrang tagal ko na siyang sinusulat, naging presidente na nun si Duterte. Na, in a sense, parang artista rin tignan. Hindi in a sense, artista talaga siya tignan ng mga tao. Especially mga supporters niya. So, parang habang sinusulat ko siya, nag-iba na siya. Nag-iba yung fangirl from being a commentary on love teams and the love team culture to how Filipinos idolize people in general, including our politicians, including our presidents, na ganun tignan ng mga fans ng love teams yung mga nasa love team. And they can do no wrong. Kung anong gawin nila, ipagtatanggol nila. Kahit hindi sila kilala, hindi alam yung pangalan nyo, hindi alam yung birthday nyo. Ganun yung nangyari nung kasagsagan nung 2016 onwards. Duterte can do no wrong. And there will always be these fans na fanatics na handang ipagtanggol siya. Tapos, ayun. Kaya nagkaroon ng kakaibang layer na yung kwento ng fangirl because of what was happening during the time I was writing it. Next, Jimmy. Sunshine Francisco from the Philippines. Yung Sunshine is about a teenage gymnast na gustong maging Olympian. But on the week of her tryout sa national team, she finds out that she's pregnant. So, on the way to Quiapo, where she was supposed to buy illegal abortion drugs, she meets someone who mysteriously talks and acts like her. And I guess maraming issue kasi na matatakal dun sa Pero ultimately, naniniwala siya na kung ano yung gustong desisyon ng babae para sa sarili niya, ang gagawa lang ng desisyon na yun ay yung babae. Babae lang. Yung totoo, hindi ko inisip kasi na mahirap na subject siya. Parang, as a writer, nagsisimula lagi yung kwento ko, hindi sa statement. Nagsisimula siya dun sa kwento na gusto kong gawin. So, may isip akong kwento, may isip akong character. Tapos habang sinusulat ko siya, journey ko rin siya dun sa paghanap nung gusto kong sabihin as a director. So, habang nagde-develop ako ng Sunshine, kasabay nun yung pag-research ko dun sa mundo ni Sunshine. So, saka pa lang pumapasok lahat. So, kung yung question ay bakit ko dinecide kahit ganun kahirap yung subject, di ko kasi ninisip. Parang nung after ko ng parang sinasabi ng mga tao, you're so brave to do... Ano mo kakaharapin ko dito? Kasi ultimately, kwento siya ni Sunshine. Parang hindi ko siya iniisip na kwento habang ginagawa ko siya. Parang yung loyalty ko is to Sunshine. The story of Sunshine. And wherever that will lead us to, ang promise ko kay Sunshine, kasama niya ako. So, parang as a writer, kung ang
kung ang character ko ay gagawa pipili ng left or right, ang ma-assure ko sa kanya, sa tama o mali, kakampi niya ako as a writer. Kaya may mga parts ng script na parang magkaka-wrong turn, parang tingin mo mali yung decision niya, pero okay lang kasi sino bang hindi nagkamali sa decision, di ba? Ang importante, yung journey niya from point A to point Z. So, kung ano man yung sinasabi nilang tapang nung pelikula, siguro nagmumula yun sa kailangan kasi ni Sunshine ng kakampi. Lalo, bata siya, babae siya, sa mundo ngayon na ganito. Kaya nagiging matapang kasi mas dumadami yung humahawak ng kamay niya nung ginawa namin yung Sunshine. Thank you for... kasi hindi ako pala muni-muni nga. Parang nagbalik tanaw ako sa... Ito pala yung mga ginawa ko dati. Ito pala yung naging impact ng mga pelikula ko. So as a person, sobrang unforgiving ako sa sarili ko. Parang mapaghanap ako ng mali sa mga gawa ko. Hindi ako yung parang... hindi ako yung tipong ma-uplift ng sarili. Later on ko na lang yun na-own na parang... Merong isang eksena dun sa 6 Degrees of Separation na nilalagay niya occupation. Kasi hindi niya alam kung anong occupation niya. Kung housewife, si Lydia Contapay kung housewife, or actress, kasi hindi naman siya actress, extra siya, ganun. May ganong moment ako, even before, bilang isa't kalahating OA nga, hindi ko talaga matawag yung sarili kong director. Hindi ko matawag yung sarili ko na artist. So, kapag tinatanong ko ano yung occupation ko, sabi ko, writer. Pero hindi ko, pag tinatanong ako, you're an artist, I am not an artist. Kasi parang, tingin ko, hindi enough, kulang, may mali sa ginagawa ko, na hindi ko siya makonsider as art the way I see other artists do their art. So, siguro naging magandang yung pagpapatunay ng journey mo, important talaga siya.